it's time to go. Ayan. Mamaya i-set up na natin yung ating podcast on the road episode for today's date. Today is the 30th day of March. Yan. Good morning, good afternoon, good evening to all of our compañeros and compañeras, sa mga followers ng ating podcast on the road episode for today. At it's another brand new Saturday. Maganda yung ating mga cloud formation today. Yan. Kanina umaga medyo hindi ko napansin kung gloomy or a bit overcast. Yan. Overcast kanina umaga. Pero ngayon, we'll be able to see on the Insta360 Extreme monitor. Yan. So may part na overcast skies, may part naman na cirrus and stratus clouds. Yan. Sakto lang yan para hindi masyadong mainit. At let me think if I will go straight or I will go straight. Dalawa yung pinamilian ko. Try ko nga dito sa may kabila. Yan. It's 1:28 in the afternoon is our time, and we're heading to the home base, area 56, yan, through the Al Majid Road. At tayo ay magpo-formulate once more ng ating podcast on the road episodes based on your comments, based on your feedback, yan, sa inyong mga inquiry, sa inyong mga questions, yan, sa mga students na nagko-comment sa ating mga public post, yan, may mga inquiry sila. So thank you very much for keeping the ball rolling at sa inyong patuloy na pagsubaybay, yan, for your continuous support dito sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel, of course. Yeah. So earlier, I have mentioned yung aking journey sa 3D visualization. Yeah. So yun yung mga taong naging bahagi ng aking 3D visualization and exploration. Yan. Ako'y gumamit ng SketchUp 3D modeling software at yung V-Ray 2.0. Hanggang ngayon, yung pa rin yung alam kong renderer, yung V-Ray 2.0, at hindi pa ako nakapag-upgrade into the next level. Pero I'm encouraging everyone na kapag nag-start kayo ng isang platform, basically, let's say nag 3D modeling kayo using SketchUp, syempre yung pinaka basic tools nandyan yan. Tapos umaangat yung version yan, sabihin na natin na for various reason, and one of the reason is syempre yung mga reasons of upgrades, nandyan na yung mga additional commands, mga new commands, yan. Meron din dyan yung mga additional mga plugins, yan. Tapos yung, syempre, yung version, kasama na din talaga yung commercial reasons why the companies are issuing new versions every year. Yun. Unlike before na taon bago talaga maglabas ng new version, and it is taking a lot of time and effort to make sure na ang newer version na ilalabas nila sa market ay have something to offer, something significant to offer. Hindi lang yung nag-iba lang ng konti yung interface and these things, yan. So that's one of the disadvantage also
kapag halimbawa masyadong fast-paced yung releases ng mga upgraded versions ng software, syempre pag halimbawa yung company acquire ng certain licenses for the software, yan. Tapos ngayon yung mga ibang mga company na link sa trabaho nyo, gumagamit sila ng much more higher version, so magkakaroon tayo ng version incompatibility. Kaya nga dyan natin nire-request yung mga ibang entities who are using higher version, baka po pwede pag nag-submit kayo ng mga drawings, ayan, yung version na gagamitin nyo is at least save it as on a lower version. Yan. So meron pa namang mga ganong approach. That is the most convenient and most practical way of collaboration with other stakeholders pagdating sa mga drawing versions, ayan, mga BIM models, yan, at mga 3D models, shop drawings, as-built drawings, and so forth, yan. Unlike do sa mga portable document format, mga PDF, may mga ano yan, may mga lower version din, pero na-open siya. Workable siya in either of the available versions installed. Not like yung mga computer-aided design software, talagang may mga versions siya na sakad ba? I started to learn AutoCAD release 14, yan, way back in 1998, yan, sa aming university, sa Nueva Ecija University of Science and Technology sa Cabanatuan City, yan. Wala pa naman ako computer noong time na yon. At matagal pa bago ako nagkaroon ng computer, at nakapag-start na ako ng aking initial work, yan. Tapos AutoCAD R14, yan ang inabutan namin dun sa initial company na aking napasukan before my first formal job, yun. Tapos siyempre practice muna, yan. Pero as I have shared doon sa one of my previous podcast episode, yan, na ito nga ang paghahanap ng trabaho after graduation, nung time namin way back year 2000, yan, doon pa lang may mga challenges na, kasi syempre ako graduate lamang sa probinsya, at ako hindi naman taga Maynila, yan. So may challenges din talaga yung pag-a-apply ng trabaho. Siyempre kahit sabihin na natin aminin man natin o hindi, talagang dumadating yung point na meron ding roadblock pagdating sa job application, lalo na kung graduate ka ng probinsya at hindi ka naman nagtapos sa mga prestihiyosong universidad, yan, yung pamantasan sa Maynila. Siyempre matatanong din dyan, saan ka ba graduate? Sa probinsya lang pa ako graduate, yan. Pero I'm proud to say na kahit ako sa probinsya lamang graduate, kahit papaano naman nakakuha naman ako ng opportunity to find a job, yan, at ma-establish ko yung aking mga parameters prior dun sa aking pagkuha ng board exam, yan. At yung mga nasa listahan ko, yung aking checklist of items to be accomplished beforehand, na talagang i-pursue ko yung career nito as a licensed professional, ayun. At tayo naman na sabihin na natin na nabigyan ng pagkakataon na magtrabaho din dito sa in the middle of the desert, at tayo ay kasalukuyang bumabagtas sa gitna ng disyerto actually. So 2000 yung aking graduation year, at yung aking unang napasukan ay meron nung AutoCAD, so nakapag-practice yan.
honestly speaking, hindi ako marunong mag-print sa AutoCAD way back noong 2000. Yeah. Noong ako ay nandun sa aking initial work at marunong naman akong gumawa ng mga floor plans during the time, nakaka-drawing na. Pero dahil nga wala naman akong sariling computer at meron talagang magandang nangyari lamang at kaya ako ay natuto ng AutoCAD. So let's start to draw back in time. Sabihin na natin 1998. Yan yung unang encounter ko ng AutoCAD Release 14. At may mga tropa-tropa tayo na merong computer at meron silang AutoCAD, pero hindi pa sila marunong gumamit ng AutoCAD. Ngayon, nung in-offer naman yan as one of the subject, computers in architecture, nung ako ay papag-graduate na, at tinuruan kami nung aming professor ng mga basic commands. So, naka-graduate ako ng college ng April 2000, April 14, year 2000. At ako ay nasa nasa bahay lang time na yan. At sabi ko nga sa tatay ko noon, bala ko din mag-apply ng trabaho sa Maynila. Kaya lang meron namang additional constraint kasi during the time of year 2000, may mga nag-hire na doon talaga na marunong mag-AutoCAD, yung mga CAD operators, yung mga CAD draftsman. Other than doon sa manual drafting, ang meron lang ako yung skill sa manual drafting. Kasi yan yung tinapos ko na kurso at hanggang doon sa aking thesis deliberation, mano-mano talaga yung aking ipinresent na mga design drawings ng aking thesis project. Hindi ako gumamit ng AutoCAD, saka hindi naman ganun ka-practical to invest more than how much? Maybe around 50,000-60,000 pesos para sa isang computer. Wala pa dun yung mga software at wala pa dun yung printer, wala pa dun yung papaprint ka sa labas and so forth. Saka hindi in-encourage during our time na gumamit ng computers, computer-aided design dun sa aming thesis. Talagang in-encourage talaga kami na gawin nyo ng mano-mano at gamitin yung natutunan namin ng 5 years dun sa aming university sa NEUST, Cabanatuan City. At i-apply namin yan dun sa aming thesis project nung aming 5th year, Design 9 saka Design 10. So ayan na, hindi na talaga nagamit ang computer dyan. At one day, sabi ko sa tatay ko, mag-apply ako ng trabaho sa Maynila. At sabi ng tito ko, kung para magkaroon ka ng idea, sabi ng tito ko, para magkaroon ka ng idea, sa linggo bumili ka ng dyaryo, Manila Bulletin. So bumili ka ng Manila Bulletin at pumunta ka dun sa may mismong section para sa classified ads. Okay. So sabi niya, pero kung may mahihingian ka dito nung mismong classified ads lang, para hindi mo nabilin yung buong Manila Bulletin kasi medyo mahal din yun, sabi niya. Saka hindi mo naman kailangan lahat yun, yung mga nandun sa Manila Bulletin. So napilitan din akong bumili ng isang issue ng Manila Bulletin sa araw ng linggo. Kasi piniprepare pala nila yung mga nandun sa bulletin ng prior to Sunday para doon sa mga maghahanap ng trabaho, sa mga job postings and so many things in between. So nakita ko nga dyan, sabi ko sa tatay ko,
Meron po dito mga available na trabaho sa Maynila. And a Bachelor of Science in Architecture, knowledgeable in architectural design. Ayan, so far so good. Knowledgeable in material estimates. So far so good. Knowledgeable and advantage in AutoCAD program. Ay silat na. Olats na. Siyempre, kung sino man yung mag-a-apply dyan, AutoCAD yung pinaka-highlights niya. Yun talaga yung advantage. Yun talaga yung hinahanap nila. Regardless kung ikaw magaling talaga sa design, regardless kung mahusay ang iyong kamay, regardless kung halimbawa mabilis ka sa calculations and so forth, importante talaga yung yung AutoCAD. Yan. Yun talaga yung pinaka-importante dun sa kanyang requirement. Yun lang. At how many occasions na ganun yun nangyari? Mga ilang weeks din yun. Kaya sabi ko sa tatay ko, hindi, baka may pera ka po dyan. Mag-enroll kaya ako ng AutoCAD sa Maynila. Sabi naman ng tatay ko, paano kaya gagawin natin dyan? Saan ka naman tutuloy dun sa Maynila kung ikaw mag-aaral dun sa mga nag-offer ng short courses? Wala naman ganyan dito sa Cabanatuan. So, yun yung isang dead end doon. Sabi naman niya, wala ka naman computer at siyempre, may mga priority din tayo. At wala naman tayong mahihiraman dito sa mga pinsan mo ng computer, sabi. So talagang complete silence yun for a while hanggang sa, sabi ko sa kanya, di ba yung nadadaanan natin dyan papunta sa Santa Rosa, doon sa may malapit sa isang mall dyan, ba sabi mo dati na yun mga estudyante mo, yung mag-asawa na may-ari nung computer supply, yan, and office supply, mga computer equipment. Oo, sabi niya, okay, yung mga estudyante ko yun. Di kung gusto mo, sabi niya, tatay ko, punta tayo doon, tapos inquire tayo, baka makakuha tayo ng hulugan, ganyan, installment, ganyan. Kasi syempre wala naman kami mahihiraman at sinabi ko nga sa kanya na sa panahon ngayon isang requirement na din yung gagamit ka na ng computer sa pagtatrabaho. At tinanong niya, paano yung mga manual na drawing? Wala na bang mga manual drawing? Meron pa rin naman, kaya lang mas advantage talaga kung computer na yung gagamitin. At least mas iwas yun sa wastage kasi may save mo yung drawing sa CAD, yan, Computer Aided Drafting and Design, bago mo siya i-print. Hindi katulad nung manual drafting, talagang rekta ka agad, no? Gagawa ka talaga kagad sa papel, yan, sa tracing paper talaga. Meron ka ng nakakasa dyan sa iyong drafting board. Ayan. So pumunta kami at nagkataon naman na wala doon yung may-ari. Yun, wala yung estudyante niyang babae, wala si ma'am, saka si sir. Ayan, nagtanong kami doon sa mismong sales lady na nandun sa mismong establishment. Sabi ng tatay ko, si ganito ba yung may-ari nitong tindahan? Yes sir, siya po yung may-ari, saka po yung asawa niya. Actually, mga estudyante ko sila doon sa high school, sabi niya, doon sa lugar nila sa Santa Rosa. Nagturo din ako doon at till now nagtuturo pa din ako doon as a high school teacher and a college professor. Okay po. Nandyan ba sila? Wala po sila dito.
bakit po? Ano po ba yung kailangan nyo sa kanila? Actually kasi gusto ko ding malaman kung meron kayong option for installment. Ganon. Kasi syempre may trabaho naman ako at sumasahod naman ako kinsenas katapusan. Yun. Parang halimbawa kukuha ko ng isang computer. Kasi itong anak ko, graduate na to ng college. Yan. At nung kinuha nito architecture. Ngayon, gusto niya mag-apply ng trabaho sa Maynila. Kaya lang, kailangan nung mga computer skills. So, syempre, para makapagtrabaho siya sa Maynila, kailangan muna niyang medyo mag-aral ng computer skills. Yan. At kung makakakuha kami dito ng computer, ayan, kahit hulugan lang, ayan, mas okay siguro yun. Sabi naman nung nandun ng sales lady, sir, may option naman po kami para sa mga installment. Kaya lang po, kung meron kayong credit card. Ako, sabi ng tatay ko, wala akong credit card Baka po pwedeng matawagan mo na lang si, yung may-ari at masabi mo na nandito ako. Unfortunately, hindi sumasagot at sabi nung sales lady, ganito po sir, baka po may time kayo, bumalik na lang po kayo ng after few days, yun. At ibabanggitin ko po yung bisita nyo dito sa tindahan at baka po sakaling mabigyan kayo ng option ni sir kung kayo naman po kilala niya. Ayan. Kaya lang po ngayon, hindi po talaga sumasagot sa cellphone. Ayan. So, sa madalit sabi, medyo halfway through yung aming naging punta doon at we haven't considered yet na naging successful yung aming pagpunta doon sa computer store. Yan. So ngayon, sabi ko sa tatay ko, ganoon talaga, uuwi na lang muna kami at kung sakali man, di ba? Hindi naman talaga kaya yung bumili ng bagong computer para matuto ng AutoCAD na yan. Hahanap na lang siguro ako ng ibang options na pwede kong mag-aral ng AutoCAD na yan kapag nandun na ako sa trabaho, parang gano'n. At least meron na akong pagkukuhanan ng pambabayad ko dun sa short course at importante sa akin, makakuha mo na ng trabaho. Yeah. So ngayon, tingin-tingin ako ng mga items dyan sa loob ng tindahan at nung lumabas yung tatay ko, sumunod na ako sa kanya, naiwan ko yung panyo ko sa loob ng tindahan. Kaya sabi ko sa kanya, babalik muna po ako doon sa tindahan at naiwan ko yung panyo ko sa loob. Sakto nung time na yun, summer yun, ang init talaga kasi that was parang nasa last week of April, third week of April. Just a week after ng graduation yun ngayon, sabi ko sa tatay ko, dito muna po tayo sa loob at medyo malamig-lamig dito at naka-aircon yung tindahan na yun. So nung pumasok yung tatay ko doon sa tindahan, sabi ko, titingin-tingin na lang muna ako ng mga magazine dito para doon sa mga ibang program pa na latest ngayon sa computer. May nakita nga ako doon magazine na AutoCAD R14, tapos AutoCAD 2000. Yun yung bago nilang introduce during the time. Tapos mayroong pumasok na isang customer at napansin ko, nakilala niya yung tatay ko at ang sabi niya, "Hello sir, kumusta po?" Ayun. Sabi niya, "Hindi mabuti naman," sabi niya. "Sir, baka hindi niyo na po ako natatandaan, estudyante niyo ako nung high school way back mid-80s. Okay. Oo nga, pasensya na, hindi ko na matandaan sa dami na naging estudyante ko." Sir, sigurado naman matatandaan niyo yung anak ko dahil yung anak ko estudyante niyo din. "Ay, ganun ba? Akalain mo ba naman?" Sabi niya, "Naging estudyante ko yung tatay, tapos ngayon yung anak nung tatay, estudyante ko na." Oo, kilala ko yung anak mo," sabi niya. Ikaw nasa abroad, di ba? Kasi natanong ko siya minsan, sabi niya,
Si Papa nasa nasa Saudi. Ikaw pala 'yon. Ano sir ang nagawi kayo dito sa tindahan? Yeah. Sabi ng tatay ko, itong anak ko neto, sabi niya, graduate na to ng college at ang kinuha neto architecture. Yun nga lang, siyempre, naghahanap na siya ng mapapasungkon sa Maynila. Kaya lang, karamihan nung nakikita niya, kailangan doon na may background doon sa AutoCAD. Ang problema naman, wala namang AutoCAD na kurso dito sa Kabanatuan at yung mga short course na yan sa Maynila. Oo sir, sa Maynila pa ako nag-aaral ng short course na yan. Tapos doon din ako nagtrabaho bago ako nakapunta sa Saudi. Ganun ba? Yun lang. Dito nagbaka sakali kami dito na baka sakali na yung kasing may-ari na itong tindahan, sabi niya, estudyante ko din yon, makakilala mo yon, yung kabats. Sir, kilala ko yon, kabats ko nga itong mga to sabi niya. Ito, maganda, meron silang pwesto dito, sabi niya. May kaya naman kasi mga magulang niya, kaya naging businessman at businesswoman na sila. So sa madalit sabi ng tatay ko, baka umuwi na lang din kami, baka bumalik na lang siguro kami dito sa mga susunod na araw kasi wala naman sila dyan at kukuha sana ako ng hulugan para itong anak ko may magamit at at least makatulong sa kanya sa paghahanap niya ng trabaho. Ganun ba sir? Sabi nung estudyante ng tatay ko. Sabi naman niya, actually sir, meron akong uwing bagong computer dyan sa anak ko at yung computer na ginagamit niya na iniwanan ko sa kanya nung bago ako bumalik nung nakaraang bakasyon, sabi niya, binili ko din sa Saudi yun, computer na, may AutoCAD yun. Hindi naman nagagamit pa ng anak ko yung AutoCAD kasi high school pa lang yun, sabi niya. Ginagawa niya laruan lang yung computer at yun bibigay ko lang din dun sa isang pamangking ko dahil may uwi akong bago. Ganun ba? Kung gusto mo sir, total, andyan yung sasakyan ko, sabi niya. Sumama na kayo sa amin at kunin natin yung computer tapos ihatid ko dun sa inyo yung computer na ibibigay ko dun sa pamangking ko at na makabawas na espasyo dun sa bahay at bibili lang ako ng konting item dito kasi yung mga wire na yan hindi ko na binili doon at dagdag pa sa bigat sa bagahe ko yan. Kaya dito na lang ako bibili sa tindahan nito ng mga cable, sabi niya. Cable para sa printer, saka yung mga lumang cable ng power supply, papalitan ko na din yon para at least may mga fuse kasi yon, sabi niya. Ganun ba? Di ba nakakahiya naman siya? Ba't ka naman mahihiya, sir? Siguro kaya tayo pinagtagpo dito sa tagal ba naman ng panahon na ako nasa abroad, sabi niya. At hindi na tayo nakita mula nung gumraduate ako ng high school. Tamo nga, yung anak ko estudyante mo pa. Yan. Dito man lang, makabawi ako sa'yo, sabi niya. Laking bagay sir ng mga tinuro mo sa amin nung high school. At yan nagamit ko nung college hanggang sa nagtatrabaho ako nagagamit ko yung mga tinuro mo sa amin. Siyempre, doon nga natin masasabi na sa likod ng mga pagsubok, meron talagang biyayang darating. At kalaib ba namin na hindi nga kami nakakuha ng installment at hindi rin kumbaga wala din sa qualification requirement kasi wala namang credit card ang tatay ko at ang pag-asa na lang na magkaroon ng computer makausap yung may-ari at yung isang estudyante niya na natandaan siya, ayun, bibili lang ng mga ibang gamit doon sa computer shop na yan, sa tindahan. Akalain mo ba na sinabay kami nung tao na yon sa kanyang sasakyan, pumunta kami doon sa bahay niya, ayan, at inayos niya yung mga computer, yan, at yung pinaglumaan ng anak niya na ipapamigay doon lang doon sa may pamangkin niya pero may AutoCAD yun. May kasama pang speaker yun sinama pa nga niya yung speaker. Sir, kunin mo na yung speaker para in case na halimbawa yung mga tutorial merong audio video, sabi niya, sa AutoCAD, ayun,
makapapakinggan ng anak mo, masusundan niya. Ayun. Kaya sama mo na yung, sabi niya, kami ng tatay ko, mga kailan ka ba babalik sa Saudi? Siguro mga within 2 weeks, sir, o ganun. Ganun ba? Kasi, kailan mo ba kailangan yung computer? Wala namang sir time frame sa akin yan. Papamigay ko nga lang yan doon sa pamangkin ko. At yun sa anak ko, ikakasako na ngayon pag balik ko dito. Siyempre, mahirap naman na isoli namin ito kapag halimbawa wala na yung nagpahiram at bumalik na sa Saudi. Sige, ganito na lang. Within 1 week, isusoli namin tong computer habang nandito ka pa. Sabi naman nung may-ari ng computer, sir, within 1 week, hindi ba masyadong maikli naman yung 1 week para mag-self-study anak mo? Sabi niya, bahala na siya dyan. Basta ito, na-solve na yung issue sa computer at maraming salamat sa'yo dahil ikaw talagang dumating sa tamang pagkakataon at akalain ba na yung pagpunta namin dito di ba? Ikaw daog pampalad. Yun na talagang mga Tagalog natin, yung mga mamimit namin siya doon out of nowhere, di ba? So nangyari diyan, immediately kinabukasan lumuwas ako ng Maynila para bumili ng isang AutoCAD book. Yun. Pumunta ako dun sa may isang sikat na bookstore at yung aking paghahanap ng AutoCAD book, yan, mechanical book pa nga yung nakita ko na yun So far, yun lang yung maraming exercise at yung iba kasi mga AutoCAD book during the time na nandun ako sa may bookstore na yun. Lumuwas talaga ako. Talagang yung travel time ko is almost 4 hours one way. Ayun. Tapos, wala pa akong 30 minutes dun sa mismong bookstore doon sa Cubao, Quezon City. At pagkatapos na mabili ang libro na yan, sumakay na ako pabalik at bumalik na ako dun sa aming probinsya sa Cabanatuan City, which is around 120 kilometers from Metro Manila. Ayun. At saka talaga inumpisahan niyang mag-aral ng AutoCAD yan. So that was a very moving, very moving podcast on the road episode. At akalain mo ba na that was year 2000 at it's almost 24 years ago nung yan mga pangyayari na yan ay naganap at malaking bagay talaga yung mga naging bahagi ng aking career. Yan, mga taong ito na ginamit ng Lord upang magbigay daan dun sa aking mga pangangailangan in spite of the fact na talagang nandyan yung realidad ng kahirapan, kakulangan, yan, at yung mga requirement kung saan nagkakaroon ng struggle and difficulties kasi syempre gusto mo magtrabaho, gusto mo mag-apply ng trabaho pero kulang yung iyong skills, kulang ka sa experience at gustuhin mo mang pumasok ng trabaho at hindi ka naman tumitingin sa mataas na sahod pero syempre yung susi para makuha mo yung trabaho yun talaga yung ating kinakailangan pagsumikapan. So nandito na tayo sa ating home base. It's exactly 2:03 in the afternoon. Medyo nalibang tayo sa ating podcast on the road episode for today at hopefully na-inspire kayo doon sa ating kwento ngayong araw na ito. Ayan, kung paano tayo nagsimula niyang AutoCAD na yan at doon sa mga blessings na nangyari on the way in order to pursue the career itself at doon nga ako nasabi na career itself is a matter of choice. So thank you very much at maraming salamat po sa ating mga new subscribers yan doon sa mga kaibigan natin na nag-share ng ating podcast on the road episode. Yan, maraming salamat po sa inyo. At doon sa mga hindi pa nakasubscribe, yan, please subscribe to this channel
If you want to know more about the experiences and some inspirational talks through the podcast On the Road episodes, once again, this is Architect Chris at maraming salamat po and God bless us all.